Magandang araw po mga kababayan. So nandito naman po tayo ngayon sa pangatlong episode po ng ating podcast. Kasama po natin, okay, si Balitat Kaalaman. Hello! At syempre po, kasama rin po natin ang ating kasamang vlogger na si Models of Manila po, mga kababayan. At syempre ako po, si RJ Angeles RN po. So, Balitat Kaalaman, yes. Simulan na natin. Okay, so wala nang patupik-tupik. Ang kasama po natin ay yung chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. And syempre, member din po ng Justice Committee ng House of Representatives. Well, let us all welcome District Representative, District 6 Representative ng Manila. District 3 Representative ng Manila, Congressman Joel Chua. Yeah, let's go. Yun. Kumusta? Welcome. At malaking bagay po na kinaimbitahan po dito. Yun. Yun. So mga kababayan, na-witness po natin, syempre, ang impeachment proceeding po doon sa Kamara. So ngayon po mga kababayan, syempre marami tayong tanong ngayon kung anong-ano nasa isip po natin. Ikaw, Balitat Kaalaman, anong pinaka malakas or mabigat na ebidensya ngayon sa na panood mo or narinig mo doon sa mga impeachment proceedings? Ayun, yung syempre para sa akin yung mga resibo na mukhang fabricated o sabihin na natin diretsa, parang pineke ng mga resibo. So, ayan, siguro para mabigyan tayo mas hinimay na detalye. Ito si Congressman Joel Chua, ano pong masasabi niyo doon yung mga natagpuan ng mga fabricated Yung mga resibo. Resibo. Acknowledgement. Oo. Kung maalala po ninyo, noong 19 Congress, Ayan. isa po yan sa mga nadiscover natin. Yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, lahat yan naglabasan. So kami ay inibitahan namin yung PSA o yung pinatawag natin na Philippine Statistics Office. So lumabas po dyan sa kanilang pagsusuri na itong mga pangalan na ginamit na masasabi na tumanggap ng confidential fund ay mga fictitious. Ibig sabihin, ito'y it's either hindi buhay, hindi pinanganak, walang record ng kapanganakan, at wala rin silang record ng kamatayan. So ibig sabihin, hindi talaga nag-i-exist. Di wow. Models. Ayun, so yun po yung isa sa mga ebidensya na ginamit po ngayon dun sa impeachment. Ano po ang bukod po doon, ano po yung masasabi niyo na na naging mga mabigat na ebidensya kaya po napagbotohan po kahapon dun sa impeachment proceeding na 53-0? Ano pa yung nag-stand out doon sa mga lumabas na ebidensya para sa Actually, inyo? lahat ng grounds talaga naman may kanya-kanyang bigat na masasabi natin. Uunahin na natin yung confidential fund, tsaka yung bribery case. Dito sa confidential fund at tsaka bribery case, kung maalala ninyo, tinatanong at tinahanap natin, saan napunta yung 125 million? Diba? Noong December 2022. Diba? So, dito, nung tayo'y sinuri natin dito sa impeachment, nakita natin may karagdagang testigo. Yun. Si Ramil Madriaga, sa katauhan ni Ramil Madriaga. Ang alam ng lahat, 11 days na inubos itong confidential fund. Pero lahat tayo nagulat nung sinabi ni Ramil Madriaga na 24 oras lamang. Diba? Yes. Kaya, so sinabi niya, itong 125 million sa tatlong area o sa tatlong lugar lamang niya ibinagsak yung mga duffel bag. Isang area, binagsak niya sa may Laguna, sa San Pablo, Laguna. Yung pangalawa, sa may yung comedy bar, sa may bandang Timog. Sa may Morato. At yung pangatlo, dun sa Office of the Ombudsman. Yan. Diba? So, pero ang pinakamabigat dito, kahit tanggalin natin yung salaysay ni Ramil Madriaga, lumabas din na yung COA report kung saan sinasabi ng COA na dininay nila yung apela ng Office of the Vice President pagdating po doon sa
73 million Oo. na notice of disallowance. So bukod po doon, nag-issue na naman sila ng panibagong notice of disallowance na 375 million. So pag susumahin mo, 448 million. Kaya nga tinatanong namin si Kong Percy, nung nagdeposito siya ng pera, 400 doon sa pesos something. Julio Vargas BPI. Yes. Sabi na ng gano'n, nagdeposito daw siya ng 448 pesos. Yes. Wala kami nagtataka. Ba't 448? Bakit hindi 500? Bakit hindi 450 o 1,000? Bakit Yung pala yun. may butal? Akala namin, kinapos ng 2 piso yung pera niya. Yung pala, Symbolic. symbolical pala yun. Yung pala yung pinaghalong 73 million Million saka at 375 million. Yan yung ano, No po. doon sa issue sa confidential fund, di ba? Nandiyan din pala yung ano, yung 4 na Marines na nag-issue ng certificate kung saan sinasabi nila na wala naman kami natanggap talaga. Pero dahil hinihingan kami ng certificate ng dating kaibigan at boss nila, so si Yusik Tempin, kaya nag-issue sila ng certificate. Pero ang katotohanan, kahit na 5 butas o duling, walang natanggap ang Youth Summit. Yung sa Sinasabi, AFP. yung sa AFP. Leader. So bukod po dyan, doon sa confidential fund, isa pang mabigat na issue, yung rentals ng safe yung house. satellite. 16 million. Di, Offices. 1 milyon ng 4 na araw. Ay, grabe. So tinatanong namin, saan yung, anong klaseng ano to? Anong klaseng safe, Safe house ba to? Ano ba to? Resort ba to sa Boracay? O sa mga exclusive subdivision, di ba? Oo. Pero wala naman may produce ng mga dokumento. So yan ang mga ano, yan ang mga naging issue sa confidential fund. Kaya sinasabi ko na mabigat dahil hindi mo maitatanggi ang mga dokumento Tama. na lumabas sa COA eh. So eto naman yung nakaraang linggo kung saan nagulantang lahat ng tao, 'di ba? Kung titingnan ninyo, Oo. puro numero at puro dokumento. Yung una namin tinignan yung SALN. Salen. 'Di ba? Ito yung naman yung issue naman ito ng ill-gotten wealth. Oo. Doon naman sa SALN, from 2007, simula nung siya ay pumasok sa Politika. serbisyo publiko bilang vice mayor ng Davao, nagfa-file siya ng cash on hand at saka cash in bank. Opo. From 2007 hanggang 2018. Pero nagulat kami noong 2019 Oo. hanggang 2024. Missing kung duling. Wala. Wala. Nila- Kaya nga Zero na. pa Eddie Wow. Di ba? Wala eh. Hindi siya, kung anong dahilan, hindi rin namin alam. Sinasabi nung kanyang mga defense lawyer na hindi, sinama namin sa others. O sige, Yun lang. kakagatin na natin yung argumento nila. Kung titignan mo yung others, nasa 5.8 million lang eh. Di pa Ang rin. deklarasyon eh. Di pa rin naabot. Pero, nung lumabas na yung numero sa AMLA, nako, naduling na kami sa dami ng zero na pumasok na transaksyon. Meron siya sinatawag na, ito yung tinatawag nila na combined, no, na inflow at saka outflow ng transaksyon. 2 transaksyon ang nire-report sa AMLA. Una-una, excuse me, yung covered transaction. Etong covered transaction, pag sinabi mong covered transaction, ito yung mga bank deposit na lumagpas sa threshold Oo. na more than 500,000. Water. Pag more than 500,000, kailangan yan i-report ng bangko sa AMLAC. So magkakaroon ng ano, kumbaga i-red flag yan. Hindi natin sinasabi na illegal itong pera. Pero automatic yan. Pag more than 500,000, kailangan yan i-report sa AMLAC. So mayroon pang isang transaction, yung tinatawag na suspected or suspicious Oo. transaction. Ito naman yung pagka ang tingin ng bangko, wala kang kapasidad para magdeposito ng ganitong malalaking amount. Talaga. Diba? Dahil sa nature ng iyong trabaho, hindi mo naman ma-justify na wala ka namang ibang negosyo. Eh ang sweldo mo, alam naman natin, siguro malaki na yung 200,000. Yes Tapos bigla magdideposito ka ng 5 million, 10 million on a regular basis. So, ito yung tinatawag na suspicious transaction. Kaduda-duda.
Ika nga. O kaya, bigla kang nalathala sa pahayagan na ikaw ay isang drug lord pala o ikaw ay betting lord, Mm. 'di ba? So ito yung mga tinatawag natin na suspicious. Ayan, nare-report lahat yan sa AMLAC. So dito lumalabas yung kanilang combine no, ng mag-asawa na inflow at saka outflow. Ibig sabihin ng inflow, ito yung pumapasok na transaksyon sa bangko. Yung outflow, ito yung lumalabas. So yung combined, 6.7 billion. Grabe. So napakalaki. Yes po. So kung titignan natin yung deklarasyon niya sa SALN, ang buong total asset lang niya lumalabas, 88 million. Yes po. Tapos dito ang transaksyon, billion-billion. So hindi nagtutugma yung kwenta. Oo. 'Di ba? Yung kwento hindi nagtutugma sa kwenta. Sabi nga ni DS JG Suarez. Oo. So tapos tinignan din natin, sinuri rin natin yung SEC. Kasi baka mamaya yung mga negosyo naman nila, yumabong. Opo. Diba? Malalaki naman talaga yung mga kinita nila. Doon tinignan po yung mga negosyo, halos lahat palugi. Yun lang. Wala naman pong kumita. Kung meron man, hindi naman ganun kalalaki. Yes po. Diba? Parang 1 milyon lang. So, 100,000 ang kinikita. So, hindi nagtutugma talaga yung mga kita at kwenta. Ngayon, nagkaroon ng isang issue. Ito nga yung pagbukas ng box. Oo. Yung BIR, kung BIR. maalala ninyo, Yes po. diba? Kasi sinabi na rin namin yung ITR. Pero kami po, napagbutuhan namin kahapon na wag nang buksan. Wag na buksan. Dahil kahit naman wala yun, yung determination ng probable cause, malinaw naman. Yes. 'Di ba? So, yan yung kaya ko sinasabi na matibay din yan kasi yung numero hindi nagtutugma-tugma eh. Yes. 'Di ba? Ang linaw. O ngayon, dito naman sa ikatlong ground, yung kahapon na pinakita natin yung threat, and threat, 'di ba? Kung maalala niyo ito, nangyari ito nung nag-meltdown siya. So kung saan minura niya at pinagbantaan niya. 'Di ba? Ang Pangulo, ang First Lady, at saka ang dating Former speaker, si former Speaker Martin, napapatayin, 'di ba? Ang sinasabi niya, conditional threat lamang 'yun. So bakit namin sinabi na ito malakas to? Kasi hindi mo naman na kailangan ng ebidensya eh. Buong mundo nagulantang nung isang gabi o isang madaling araw, napanood natin sa TV. Opo. Nagsasalita siya at nagbibigay. And in fact, itong nangyaring pagbabantang to, nalatala sa lahat ng pahayagan, hindi lang sa ating bansa, pati sa ibang International. bansa. Yes. Oo. Ngayon, sinasabi nila, kahapon may isang congressman na nagtanong sa NBI, pina-check nyo ba yung psychological Yan nga. nung ating vice presidente? Alam po ninyo kung bakit niya tinanong yan? Kaya niya tinanong yan kasi kung titignan ninyo yung pattern at yung history, Yes. may tendency naman talaga na maging violente. Hindi lang siya, bagkus yung kanyang buong pamilya. Yes. Kasi nasambangin yung kanyang ama. Diba nililitis sa ICC? Sa anong krimen? Crimes against humanity. So, kung makikita mo yung pattern, may kapasidad talaga na gumawa ng ganitong mga pagbabanta. Ito ay hindi lang ordinaryong banta. Ito ay matatawag po natin na talagang hindi po pwedeng baliwalain. Yes. At saka tandaan ninyo, ang pinagbabantaan dito, presidente. Oo. Ito ang head of the state. Ang presidente ang nagre-representa ng bawat Pilipino. Yes. Ang presidente ang nagre-representa ng ating bansa. At ang nagbanta ay pangalawang pangulo. Kung saan, pag may mangyari sa presidente, siya ang automatic na halili. Oo. Hindi po pwedeng baliwalain na talagang pwede nating sabihin na talagang ito valid na valid itong pagbabanta. At binerify din kahapon ng NBI Director, sabi nga ni NBI Director na mayroon na silang lead. Pero siyempre, hindi nila po pwedeng i-divulge yung information dahil baka ma-compromise yung kanilang ginagawang operation. So, yan ang mga dahilan kung bakit kami po ay nagbutuhan
At wala kahit na isang nag-object. Oh, nakagulat eh. Kasi talagang perfect eh. Kasi ganito yan. Ang mga miyembro ng committee, kung kami ay magbabase, ang probable cause mababaw lang yan. Ha? Hindi namin sinasabi na guilty na ang vice-presidente. Ang probable cause, ang ibig sabihin niya, baka ginawa. So ngayon, ito yung sa harapan namin, mga ebidensya. At inaantay namin hanggang matapos ang butuan, inaantay namin na dumating ang kampo ng vice-presidente para mabigyan sila ng opportunity. Yes po. Nasagutin at iribat lahat itong mga aligasyon. Pero hanggang sa natapos, walang dumating na papel, na representante, maski ang ating vice-presidente ay hindi dumating. Pero nandoon siya sa isang event sa San Pablo, Laguna. Yun lang. So, kaya nga, ang lahat ng ito, paano naman kami, ano naman ang gagawin namin, mga miyembro ng committee? Siyempre, kung anong nasa harapan namin, yun lang ang pagbabasihan namin. 'Di ba? So, hindi naman irrelevant sa amin ang lahat ng mga sinasabi sa media. Yun. Dali mo dito. Hindi po pwede yung sa media kayo magpapaliwanag. Dapat po. sa committee kayo magpapaliwanag. Yung matanong ko lang din, like meron ba kayong parang nararamdaman na syempre nami-measure sila para to vote against dun sa impeachment. Parang they are in a way parang threatening eh. 'Di ba yung mga congressman, pag bumoto kayo diyan, lagot kayo pag ganito. Do you Alam mo sometimes yung feel that? pagdeklara lang niya na siya itatakbo sa pagkapangulo, Yes, Kong. may laman yun. Dahil wala namang magdedeklara ng ganito kaaga. Dahil alam mo, pag ikaw nagdeklara ng ganito kaaga, under attack ka kaagad politically eh. Yes. Pero the fact na bago magsimula o nagsisimula na yung impeachment, sinabayan niya ng pagdedeklara, yun, gusto niya magkaroon ng chilling effect yun. So yung threat o yung masasabi mong pressure, laging nandiyan yan. Pero kasi ang mga congressman kami, ito yung ebidensyang nasa harapan eh. At least man lamang, sana binigyan mo kami ng dahilan para masabi namin na wala talagang probable cause. Ang problema, hindi ninyo sinagot. Wala kayong nilabas na ebidensya kahit na isa man lamang. So paano naman namin paliliwanag to pagbaba namin sa aming mga constituents? Pag tinanong kami na bakit yun ang naging desisyon ninyo. Yes, Mahirap po. magbulagbulagan. Lalo pa sa parte ko, isa akong abogado. Siyempre ako, nakabase lamang ako sa ebidensya na nasa harapan ko. Hindi po counted yung sa press conference nila, no? Hindi po pwede. Hindi counted yun kasi unang-una, Wala hindi sa yun committee. official eh. Oh. Yes. At Sila ano ba naka-vote. naman yun sa press conference? Wala naman sila sinasagot din. Maski doon sa press conference, hindi na rin naman sinasagot. Diba? Puro pag-atake. In fact, puro Question na lang yung kaso nga proseso. binibigay nila. Kung mapapansin nyo, simula pa, puro katakot-takot na TRO na yung pinapile nila. Ibig sabihin, meron silang mga ayaw na madiskubre. Yes po. Meron silang gustong pigilan dito. Yes. O kung ano yun, eto naglabasan lahat. Pero kung may narinig din po sa social media na kung saan daw nang ngongolekta na ng perma or ng heads si Madjo, Congressman Sandro Marcos. So may naririnig po ba tayo, Kong, or fake news yan ang lumalabas sa social media? Alam mo, sila lang yung nagsasabi niyan dahil unang-una pa lang, puro fake news na lagi ang pinalalabas sa amin. Pinagbintangan pa kami ng maleta, pinagbintangan Yes. pa kami ng kung ano-ano, di ba? Pero ang issue lagi nililihis nila eh. Hindi nila sinasagot yung issue. Kung ano-anong fake news ang nilalabas nila. Ako sa totoo lang, ngayon naka-break kami lahat. So hindi ko pa nakikita si Madjo. Oo. Hindi ko pa nakakausap si Madjo. So paano mo, ang alam ko nga nasa ibang bansa eh. Baka bumalik na. Opo. 'Di ba? Pero hindi ako sigurado or nasa probinsya niya, 'di ba? Kasi ngayon naka-break lahat. Lahat ng mga kongresista it's either nasa bakasyon o nandoon abala sa kanilang mga distrito para at least harapin yung mga problema ng kanilang mga constituents. Tsaka kung ikaw ang isang mambabatas, boboto ka, Yes. paano mo ipaliliwanag ito yung ebidensya? Paano mo sasabihin ngayon na walang ebidensya? Paano ka boboto na walang ebidensya? Yes po. 'Di ba? It's more on baliktad eh. Dito sa sitwasyong to, ang hirap i-justify
at sabihin sa taong bayan na walang threat. Lahat tayo napanood to. Walang ill-gotten wealth. Paano paliliwanag yung billion-billion? Yes. Yes. Walang confidential fund. Nandiyan niya si Mary Grace Piatos. Hanggang ngayon, di pa rin mahanap-hanap. So, paano mo lahat paliliwanag to pag natanong ka? Yes. Yun. Isa pong interesting na revelation kahapon, yung pagsabi ng NBI na si VP Sara Duterte ay bumisita sa BJMP. Kaya kung saan daw po para dapat daw puntahan si Ramil Madriaga personally. Ngayon po, I think lumabas sila kanina, sinasabi na si Teves yata yung binisita. Pero ano po ang reaction nyo dun sa revelasyon ng NBI na yon? Doon sa supplemental affidavit ni Madriaga, hindi lahat niya yan eh. Sinabi niya, yun siya talaga yung intention na kausapin. Pero tinanggihan niya na makipag-usap. So para hindi mapahiya, yung vice presidente lumihis. Nagpunta kay Congressman, former Congressman Tebes. So pero ang talagang intention ay kausapin si Ramil Madriaga. So kung di niya talaga kilala Yun. si Ramil Madriaga, bakit niya kakausapin? Yun ang questionable talaga. Pero kung speaking of the box kong, so kung hindi babasahin ngayon dito sa Kamara, so possible kaya ba sa Senate? Mabubuksan Senate. po ba? Sa Senado talaga ipipilit na namin. Mm. Kasi ako personally, ako naniniwala dapat buksan. Opo. Dahil sa ligang batas ang sandatan namin dito eh. Yes. Pero para at least dahil ngayon nag-iingat ang miyembro ng Justice Committee para hindi na kami mabutasan, para hindi mabigyan ng kahit na anong kulay at legal basis sila. Baka sabihin na naman nila, meron naman paglabag sa batas. Although hindi kami naniniwala, pero siyempre para mawala na lang ang isyong to, hindi kami bumoto na wag mo nang buksan. Kung yung, speaking of the box, since sinabi na rin po ni RJ, kung di ba one of the valid reason daw po para mabuksan ang box na yan, yung ITR na yan, approval from the president. So isa rin po itong, kumbaga, isang patunay rin na hindi nakikialam ang presidente dito. Alam mo, ang presidente ay napakarami ng problema para abalahin pa natin dito. Itong impeachment proceeding, ito ay trabaho ng Kamara at ng Senado. Labas ang palasyo dito, labas ang Malacanang dito. Dahil ngayon lang ang ating presidente, nakita ninyo, umiikot sa buong Pilipinas. Opo. Tinutugunan ang problema ng ating bansa. So, para siya pa ay makisawsaw dito, Yun. kami po ay naniniwala, hindi na kailangan. Kung isa pa daw po sa kumakalat sa social media, yung ini-insist ni Attorney Manscarpio na isa daw po siyang private citizen. Kaya po nagsampa siya ng kaso dito sa Quezon City RTC para sa yung public revelation ng AMLAC. Alam mo si Atty. Manscarpio isang abogado. At alam niya sa sarili niya na kaya siya nasama dito dahil lahat ng ari-arian niya at lahat ng ari-arian ni BP Sala ay parte ng conjugal property kung tawagin. So ibig sabihin yan, ang presumption ng batas, pag kayo mag-asawa, maliban na lang kung magpapakita kayo ng mga prenuptial agreement. Opo. Diba? Ang presumption ng batas, lahat ng ari-arian ay parehas kayong may-ari. Oo. So since ang kanyang may bahay, si BP Sara, ay siya ang subject nitong impeachment complaint, naturalmente na masasama yung kanyang account at transaction. Uubra ba kung kunwari may mga prenup daw na ganyan kung sakasakali, pero tingin ko wala naman eh. Ako, kasi unang-una rin, tanda mo yung influensya rin nila noon talagang makikita mo ang kamay din nila eh. Diba? Hindi naman natin nakita na may mga negosyo na lumago. Diba? So, at isa pa pala, doon pa pala sa salin ng Vice Presidente, dineklara niya sa likuran na siya ay membro ng Board of Director ng kumpanya. Ayun. Yun lang. Doon sa saligang batas, bawal ang presidente, ang vice presidente, mga miyembro ng cabinet na mag-engage sa kahit na anong negosyo or practice
private practice. Dahil nga ang inaasahan ng batas, ikaw ay bilang presidente, mataas ang posisyon mo, hindi ka papasok sa ganitong klaseng mga negosyo nang sa ganun yung impluensya mo ay hindi mo magagamit. Alright, Kong. So, kahapon din po, Kong, no, na reveal na habang naghihiring sa komite po, ay nasa San Pedro, Laguna daw po ang Vice Presidente para sa isang event. Imbis na magpaliwanag at subukan ipagtanggol ang sarili, panay iwas po siya, Kong. So, takbo sa Supreme Court, puro legal remedies po, pero wala naman pong denial. Sa amin po kasi, Kong, bilang isang normal na mamamayan, ang tanong namin mga kababayan po natin, bakit hindi na lang po niya ipaliwanag? Pwede po itong gawin sa Senado setting po ba, Kong, as ang impeachment court? Or tingin niyo po ba this time around ay finally makapag-trial na po tayo? Well, since tapos na sa Kamara, itong usapin, no? Naantay na lang natin yung committee report. So wala naman siyang choice kung hindi sa Senado na. Pero sa akin kasi, kung ikaw ay wala talagang kasalanan, Oo. 'di ba? At ikaw ay inaakusahan ng ganitong klaseng mga aligasyon. Yes po, Kong. So, dapat ang unang-una mong ginawa, pumunta ka doon Yes. at magpaliwanag at linisin ang iyong pangalan. Kasi sa 2028, tatakbo kang bilang Pangulo. presidente, bilang pangulo. Hindi ba mas maganda na kung ikaw ay tatakbo, malinis ang iyong pangalan, wala kang daladalang mga extra baggage, wala kang bit-bit na issue at lahat yan nasagot mo ng maayos? Kasi ang pagtakbo sa pangulo, siyempre ang responsibilidad mo, buong Pilipinas. So hindi ba mas maganda na tayo bumuboto sa isang pangulo na walang issue? Tama. Alright. Okay. So what are we expecting next week, Kong? No, itatransmit na po yung impeachment sa Senate. Tapos are we expecting na yung mga kakampi po ni VP Sara ay mag-interpolate sa plenary or Next week kasi, sa Monday, ang mangyayari niyan, yung committee ay aaprubahan pa, magbubutuhan pa kami para sa approval ng committee report. So pagkatapos niyan, itong committee report ay itatransmit ito sa Committee on Rules. Kung saan yung Committee on Rules ang magseset kung kailan ito pagdidebatihan o isasalang sa plenaryo. Pagdating sa plenaryo, ang kailangan namin na boto ay 1/3 vote, 105 or 106. So anything short of that vote, madidismiss yung kaso. So magiging baliwala lahat ang mga pinagtalunan, Hearing po. pinagdebatihan sa hearing, lahat yung mababaliwala. are you going to welcome po yung mga kaalyado ni Sara na mag-interpolate sa plenary? Plenary. Like for example, baka gusto ni Congressman mismo Paulo Duterte na hindi daw siya naman ukulong welcome Kung titignan nga ninyo si Congressman Paulo Marcoleta, in Marcoleta, no? fairness dun sa bata. Oo. 'Di ba? Kahit na paminsan-minsan ay napupuna siya. Opo. Pero yung tao uma-appear sa committee hearing at sinusubukan niya kasi bago lang 'to Opo. baguhang kongresista, pero sinusubukan niya, 'di ba? Na erase yung kanyang mga punto. 'Di ba? Whether tama o mali, pero nakikita mo yung tapang ng bata at yung kanyang eagerness na idepensa at panindigan yung kanyang paniniwala. So, lahat naman yan welcome So, kahit na hindi siya miyembro, si Paulo Marcoleta ay ine-entertain. Naging very lenient ang ating committee chairman, fairness, si yes. Congresswoman Luis Tro. Naging lenient siya and hanggang sa dulo, inaantay niya ang presensya ng ating Vice Presidente. In fact, 4 na beses tinawag sa roll call kung sumipot man ang ating Vice Presidente. Pero hanggang dun wala So sa plenaryo, naantay namin na sana mag-interpolate sila. Tanungin nila. 'Di ba? Welcome naman lahat yan. At ako naniniwala, lahat naman yan masasagot ng ating chairman. So ngayon kung regarding kay Ramil Madriaga po. So syempre nanganganib po ang kanyang seguridad. So ngayon po ba nasa safe place po ba siya, Kong? Kasi
medyo mabigat din po mga sinabi niya doon sa mga proceeding po. Ako po naniniwala na nasa safe place siya dahil kung maalala ninyo, si Congressman Shell Jokno ay sumulat at humingi siya ng tulong na sana ma-beef up o madagdagan yung security ni Ramil Madriaga. At ito naman, ako naniniwala natugunan naman, lalo pa nung lumabas na si Ramil Madriaga. So inaasahan natin, pagdating sa hearing, marami pa siyang sasabihin. Yun. So, yun po mga kababayan. So, nalaman po natin. So, at least, di ba, na naging okay yung kalagayan ni Ramil Madriaga. So, ngayon kung elected po kayo as prosecutor po noong 19th Congress, is in the House will reach out po to you again to become a prosecutors po kung i-accept niyo po ba or hindi? Well, siyempre malaking karangalan yan sa distrito ko. Yun. No, kung tayo ay mapipili muli ng 20th Congress. So, ako, malaking karangalan yan. Tsaka magiging parte tayo ng history eh. Yes po. Ako hoping ako na kasama kayo sa prosecution na panel kasi kayo po yung isa sa marami talagang dito details, di ba? Saka, Tsaka yung sa good governance kasi doon sa committee niya. Kaya kabisado Connect. niyo yung kabisado niyo yung like sa issue ng confidential funds. Si Kong Joel talaga yung maalam doon. Kumaga kahit palibaliktaran nila yung issue. Kabisado niya yung mga pangyayari doon. So, tingnan natin kung makakasama si Kong Joel sa mga prosecutors. Kong, kasi syempre may mga kabataan din po na nanonood po sa atin. So, paano nyo po mako-compare yung impeachment proceeding or trial, mga na-impeach po na mga government officials po na impeachable noong mga nakaraan sa mga history. And then ngayon po, ano po yung nyo po sa mga kabataan natin ng mga viewers po ngayon, Kong? Ngayon kasi, yung impeachment hearing, maski kami, di ba? Yes po. Medyo hirap kami. Dahil ang daming mga fake news na lumalabas. With the advent of social media ngayon, kailangan maging mapanuri ka. Yes po. Tignan mo talaga. 'Di ba? Kasi kung ikaw ay medyo lahat pinaniniwalaan mo, baka maligaw ka, malihis ka. So, sabi nga sa akin dati ng chewing ko, 'di ba? Tayo daw ang isang tao binigyan ng Diyos ng ulo para gamitin at hindi para tubuan ng balakubak. 'Di ba? Kaya dapat maging mapanuri tayo. Isipin natin kung lahat ng mga nababasa natin sa social media ay totoo. Kasi ako nakita ko lately Opo. huling-huli na, wala nang kawala. Ang dami pa rin dahilan. 'Di ba? Pati painting, naging issue. Hindi naman yung painting ang issue. Di ba? Kung ano-ano mga ginawa nilang issue na wala namang kinalaman sa talagang actual na usapin. Oo. Yun. So, dati kung dire-diretso, di ba po? Ngayon kasi, napikapaglaban tayo sa mga fake news talaga. Fake news, ang daming kalaban sa fake news. 'Di ba? Kaya nga malaking bagay na napapaliwanag natin. Opo. So, hindi ko sinasabi na paniwalaan kami. Yes po. Balansehin nila. Pakinggan kami, pakinggan yung kabila, at bago nila i-assess kung ano ba talaga ang tama. Yun. So, marami po kaming learnings ngayon, Kong, no? So, maraming issue na hindi namin syempre masagot sa sarili namin. So, dahil nandito po kayo ngayon, Kong, nagpapasalamat po kami sa pagpa-unlock po sa amin ngayon sa pangatlong episode po ng aming podcast. So, maraming salamat po, Congressman Joel Chua po. Thank you very much. Maraming salamat din sa pagkakataon na makapagpaliwanag. Alright. Thank you po, mga kababayan. See you po again sa ating podcast po. Bye. Let's go.